Natapos na po kahapon yung isang article po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is yung Article 4, kung saan po nakalagay nga din doon yung grave threat, yung pagbabanta nga daw dito kay Bongbong Marcos. Ngayon, isinalang nga po ng prosecution yung kanilang pinakamatibay daw na witness. So, yung pinaka-head po ng NBI na si Director Matibag. So, base po sa mga napanood po natin, at sigurado naman po napanood din po ninyo, ano po ba sa palagay ninyo, natibag po ba ni Melvin Matibag yung defense team ni BP Sara? So, hingi po tayo ng update para sa isang point of view ng isang abogado. Kasi kung isang ordinaryong Pilipino na hindi naman po abogado, kung tayo po yung isa sa mga titingin, kung nakapuntos po ba ngayon yung prosecution, sa palagay po natin, nung isinalang nga si Director Melvin Matibag, mukhang wala po silang, kumbaga, hindi po nakagalos kay BP Sara yung mga pinagsasabi ni NBI Director Melvin Matibag. So, yun po yung naging pananaw po natin. Kaya po ito, hihingi po tayo ng isang point of view ng isang abogado para mas maging precise po yung pagbigay po natin ng opinion. Kumbaga, kung paparehas ba yung opinion natin sa opinion po ng isang abogado. So ito, pakinggan po natin kung ano po ba yung nangyari, kung nakapuntos po ba ang prosecution sa pagsala nga kay Director Matibag sa naging impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po yung video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Quitis. Hindi pa. Una, how can he be credible? Wala naman siyang personal laws as he testified to. Wala siyang alam doon sa investigasyon. 8 day na po ngayon ng impeachment trial ni Vice President Duterte, at kasama po natin ngayon para himayin ang mga nangyari sa 8th day ng impeachment trial. Walang iba kundi si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panalo. Sir, pumunta po ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Sabi ng House Prosecution Panel na he's the most credible witness at abangan ang mga fireworks. Nakitaan niyo ba ng fireworks? And is he the most credible witness? Quitis siguro. Quitis. Hindi pa. Why? Una, how can he be? Malakas pa nga yung quitis Parang baby rocket. Yun, mas tamang termino. Imbis na quitis, mas maganda pa kung baby rocket lang, kasi wala talagang fireworks ang nangyari. So, ang nangyari pa nga puro kahihiyan pa ang inabot ng prosecution tsaka ng witness. How can he be credible? Wala naman siyang personal laws as he testified to. Wala siyang alam doon sa investigasyon. Pagkatapos gumawa siya ng investigasyon after the fact. Pagkatapos nilang may demanda na, saka siya nag-iimbestiga. Anong mga klaseng paliwanag yon? Pangalawa, for somebody who is the appointed director ng NBI, wala nga siya sa investigasyon, pero hindi niya malang pinag-aralan lahat yun. Kung ano ang punot dulo ng investigasyon ng una at pangalawa, tapos nag-create siya ng task force para imbestigahan, makikita lang po ninyo na ang concentration talaga niya. Naghahanap silang siraan ito si Vice Presidente Sara. At kitang-kita naman sa kanyang mga pananalita na talagang wala silang nakita, maliban they're depending on her statement alone. Kasi may pinupunto si Senador Alan kanina na pinunto niya na yun nung nakaraan. At doon mo makikita na talagang itong taong ito, hindi lamang credible, talagang hindi mo mapapaniwala. Bakit ka mo? Ang punto ni Senador Alan ganito, doon sa statement, lumalabas doon na may tatlong mahalagang bahagi ng payag niya na bilang investigador, ano ang tingin mo? Number one, sabi niya, di ba, meron siyang sinabing massive corruption. Number two, sabi niya na ipapapatay niya. Pero number three, meron sinasabi, pag ako pinatay, anong tingin mo doon? Anong assessment? Anong evaluation mo doon?
Alam mo, ang sagot niya lang ang tinignan ko doon yung nagkontrata siya ng assassin. In other words, hindi niya binigyan ng halaga yung pag ako pinatay, hindi niya binigyan ng halaga na kaya siya nagsalitang ganon kasi mayroon threat sa buhay niya. Hindi niya binigyan ng halaga, hindi importante sa kanya. Hindi rin importante sa kanya yung korupsyon. Kasi kung nag-iimbestiga ka, kaugnay sa isang kalakaran, titingnan mo lahat kung ano mga sinabi niya at iimbestiga ang mga bawat isa yon para makuha mo yung katotohanan. Pero by just focusing on that particular aspect na nagkontrata, na hindi mo nga maprobahan, tapos tingnan mo yung mga kalokohan niya, kasi daw may persons of interest. Pero nung tinatanong na siya, talagang kaya ako natatawa kanina. Kasi bago siya sumagot, sinasabi ko na, kung ano yung sinabi niya, sinasabi ko, ito ang sagot niya. Kasi nga, evasive siya. Hindi naman totoo na may persons of interest. Alam po nila na si Inday Sara, hindi yung totoo sinasabi niya. Yung ginawa ni Inday Sara, yun isa, nagsusumbong siya sa bayan. Sinasabi niya sa bansa, na ito po, nanganganib ang buhay ko, meron akong 3 pinaghihinalaan. Kaya pag ako napatay, bahala na kayo dito sa 3 ito. Pangalawa, parang papatayin mo ako? Patayin din kita. Kumbaga, tinatakot niya rin. Kasi takot siya Kumbaga, baka sakaling pag sinabi ko yung papapatay ko kayo, umatras kayo. Yan ang ibig sabihin nun So, ang pinaka-bottom line lang po nung sinasabi rito ni Atty. Salvador Panelo, yung kanyang naging threat is parang defensive mechanism niya. So parang, diba, parang kung meron kang, alimbawa yun na nga, sinasabi nga ni BP Sara na merong gustong tsumugi sa kanya. So ang pinaghihinalaan nga yung 3, si Bongbong Marcos, si First Lady, tsaka si Martin Romualdez. So para ma-prevent na matsugi si BP Sara, binalik niya. So, sabi niya, parang ang dating kahit pa ako itsugiin ninyo, meron na akong kinontrata para tsugiin din kayo. Hindi kayo titigilan nun hanggat di kayo natutsugi. So, antayin yung tsugiin ako. So, parang, siyempre sa dating, natakot siguro si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So, hindi nila itinuloy. Kung totoo yung explanation ni BP Sara. So, hindi itinuloy ni BBM, ni First Lady, tsaka ni Martin Romualdez, yung plano nila kay BP Sara, kaya hindi natuloy din yung plano ni BP Sara. So, quits lang sila. So, nagtakutan lang yung dalawa. At the same time, ang natakot na una, yung binantaan ni BP Sara. So, hindi nila kinuha yung pinakabuong konteksto kung bakit ba nasabi ni BP Sara yun, ano ba ang dahilan, ano ba yung reason, bakit ba nabanggit ni BP Sara yun. Considering pinanood daw nila yung buong 2 oras na online video na conference ni BP Sara, di ba? Yung ngay laging tinatanong ng mga senator judges, pinanood nyo ba ng buo yung video ni BP Sara? Ang sagot nila, oo, pinanood nila 1 beses lang. Pero nakapokus lang sila doon sa mga binitawang mga threat daw ni BP Sara, which is yung conditional threat nga. Kahit naman sabihin mong totoong threat, pero as long as wala pa namang nangyayari na doon sa ibinabanggit niya, hindi mo pwedeng kasuhan. Although, presidente yung binabanggit ni BP Sara, pero kung in general naman gagamitin, dahil nga wala namang talaga nangyari, so hindi naman nag-pursue yung kaso. So, sinampahan ng kaso, pero hanggang ngayon, nasa preliminary investigation pa rin. Isipin nyo, 1 taon mahigit na nakakalipas, nandun pa rin sa preliminary investigation itong DOH tsaka yung NBI. So, hindi nila maiakyat sa ombudsman kung saan man nila gustong iakyat yan, kasi nga, napakahina ng ebidensya nila dahil ang gusto lang gawin nila rito, propaganda lang. So, ang talagang target nila hanggang 2028, talagang magpo-propaganda na meron daw kakayanan itong si BP Sara na ipatsugi itong si Bongbong Marcos. Alam naman natin, sa dami ng Pilipino ngayon galit na galit kay Bongbong Marcos, hindi nga lang nila sinasabi ng verbal sa social media, sa kung saan-saan, pero deep inside naman ng mga Pilipino naghihirap dito sa pamamahala ni Bongbong Marcos,
Yung iba diyan baka gusto pa nga ng iba diyan, 'di ba? Talupan ng buhay yan, mga ganun, 'di ba? Nababanggit ng mga ganun. So wala tayong pagbabanta. Eh, sinasabi lang natin dito, marami sa mga Pilipino ngayon, ganun yung nararamdaman dahil nga sa hirap ng buhay na dinadanas, tapos ninanakawan pa gamit ang flood control. So baka nga yung ibang Pilipino mas masahol pa sa mga nabanggit ni BP Sara. So, yung threat dito talagang yung kumbaga yung paglabas dito ni NBA Director Melvin Matibag wala pong naging fireworks. Sabi nga ni Attorney Salvador Panelo, baby rocket lang. So, support kumbaga. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.